Alam mo ba na meron pang munisipalidad sa Metro Manila? Bakit kaya hindi pa rin ito kinikilala bilang isang syudad sa kabila ng pagiging kasapi nito sa Metro Manila? Disclaimer lamang po muna tayo mga kaibigan. Ito ay maaaring buod lamang o pinaikling kwento lamang ng pinagmulan ng mga lugar o bagay. Pwedeng kulang o may mas malaki pang kwento ang maaaring nakapaloob dito. Base na rin sa mga ebidensyang nakalap at nakatala. Tara, magsimula na tayo. Pagkwentuhan natin ang Pateros. Ang Pateros, bago pa dumating ang mga Espanyol sa Maynila, ang Pateros ay bahagi ng kaharian ng Namayan, isa sa 3 pangunahing kaharian sa paligid ng Ilog Pasig, kasama ang kaharian ng Tondo at ang kaharian ng Maynila. Dahil malapit ito sa Pasig River at Laguna de Bay, ang mga tao rito ay nabubuhay sa pamamagitan ng pangingisda, pagsasaka at pag-aalaga ng mga itik. Ang pangalang Pateros sa pinakatanggap na paliwanag ay ito daw ay nagmula sa salitang Espanyol na pato, na ang ibig sabihin ay itik. Dahil kilala ang lugar sa napakaraming itik at sa paggawa ng balut at penoy, tinawag itong Pateros. May iba rin nagsasabing maaaring nagmula ito sa salitang tumutukoy sa mga nag-aalaga ng pato. Ngunit mas malakas ang ebidensya para sa pinagmulan sa salitang pato. Sa iba't ibang panahon, ang Pateros ay naging bahagi ng Province of Manila noong 1571, ng Rizal Province noong 1901, at mula 1975 hanggang kasalukuyan ng Metro Manila o NCR. Para maging lubos na isang syudad ang isang munisipalidad, bukod sa batas na kailangan ipasa sa Kongreso, kailangan din matugunan ang 2 rekisito. Ito ang populasyon na hindi bababa sa 150,000 at lawak ng lupa na hindi naman bababa sa 100 square kilometers. Lahat ito ay hindi pa naaabot ng Pateros. Sa ngayon, ang Pateros ang pinakamaliit na munisipalidad sa buong Pilipinas at nag-iisang munisipalidad sa Metro Manila. At ito pa rin ang kinikilalang Balut Capital of the Philippines. Ibang usapan naman ang usapin ng territorial dispute nito sa Taguig. Yun lang muna. Bye!